May napansin akong bagong labas na motorsiklo mga riders dito sa Consorte Motors, Santa Cruz, Laguna. Bali yung Mitsukoshi, ayan po yung Keyway 125. X-Speed pala yung kanyang pinaka-model name. So mga ka-riders, nakita ko nga po yung unang version niya. Okay, ito, almost wala namang pagkakaiba sa kanyang design. Yun lang, sa decals lang nagkaroon ng pagbabago. Mas naging maangas ang decals ito, mas naging visible siya, yung lalo na sticker na nakalagay. Kitang-kita, basang-basa siya, di ba? Maganda talaga combination ng white, blue, saka black. Kagaya nun, no? Yan, i-arify natin, di ba? Okay, yan, di ba? Panlalaki ang dating nito. Siguro maganda, tatanungin natin yung nakakaalam dito kung ano bang pagkakaiba, lalo na sa presyo. Kasi dito sa kanyang appearance, sa kanyang dimension, design ng kanyang fairings, body, parehas lang po halos. Okay mga ka-riders, mag-focus na lang po tayo dito sa bagong decals kasi same specification din po sila. So nagkaiba lang po talaga sa decals. Kaya dito na ho tayo mag-focus sa ating pagre-review. Unahin na natin mga ka-riders yung kanyang presyo. Bali wala naman pong pagbabago dito sa kanya unang version niya. Bali dito po sa K-Blade X-Speed 125, ayan ang kanya pong cash price ay 64,900 pesos. And then sa installment po, magda-down tayo ng 3,500. And ito po yung kanyang mga terms. Meron siyang 6 na terms sa 6 months po. Ayan, 12,500 o 5 monthly. Sa 12 months po, isang taon, 6,885 pesos. Sa isang taon kalahati po, 5,011. Sa 2 taon naman po, 4,075 pesos. At sa 30 months po, 3,513. Then sa 36 months o 3 taon, 3,138 pesos monthly po. So ito na po yung bagong muka ni K-Blade 125. So itong design na to o yung kanyang design ng decals, mawawala na po ito. Ito na po ang papalit. Bali meron pong 4 na available na bagong kulay dito sa X-Speed 125. Meron po siyang matte black na combine po sa green. And then ito po yung nire-review natin ngayon, matte blue. And then meron din po siyang glossy red at saka glossy yellow. So wala pa pong available dito, pero in case na yun po ang kulay na gusto nyo, message lang po kayo sa Consorte Motors, Santa Cruz, Laguna. Available naman po. Alam nyo mga riders, although maliit po ang kanyang dimension, yung kanyang sukat, pero na-maximize po nila yung ganda ng kanyang design, lalo na dito sa kanyang mga fairings. Kita nyo, kahit maliit siya, ang ganda ng kanyang kulay na ginamit. Ayan, yun sa matte black, kinombine sa matte blue. And then, sumama pa yung carbon fiber finish na kanyang mga fairings. Ito, magkabila po ng kanyang tapalodo. Bagay na bagay po talaga. Okay, ayan. Ganda ng pwesto po ng kanyang reflector. Dito na nakalagay sa ating front fender. And then, ito yung kanyang emblem sa gitna. Ayan, yung emblem ng Keyway.
And then sa kanyang decals, ayan, kulay white, kagaya na sabi ko kanina, ang ganda, X-Speed, kitang-kita natin yung motion na design na ginamit sa kanyang decals. So, ayan, kulay white, combined sa blue. Okay, dito sa kapila, meron siyang design din ng decals na parang sign ng thunder o ng power, di ba? Yan, parang letter S. And then dito yung kanyang brand name na Keyway. Then ayan, walang ibang kahalong kulay, tatlong major color lang ang ginamit, black, white at saka blue, which is tama naman na malakas maka-attract para sa ating mga ka-riders. And then dito po sa likod yung kanyang displacement, nakalagay 125, and then yung kanyang model name na X-Speed. Okay, sa kanyang mga ilaw po, ayan, all LED po ang ginamit mula po dito sa headlight, turning signals sa kanyang DRL. Dito po sa ibabaw ng turning signals, meron siyang DRL. At sa tabi ng headlight, meron din pong DRL. Kaya sulit po tayo dito sa bagong K-Blade or X-Speed 125 dahil hanggang dito po sa kanyang taillight, stoplight at turning signals, all LED po ang ginamit. Futuristic po ang design ng kanyang taillight. O, kita nyo naman, no? Para ka na rin nakakita ng UFO, di ba? Dun sa design ng kanyang mga ilaw. Pointed siya dito sa gitna, and then sumabay yung kanyang grab bar, pointed din naman. Matulis siya pero maganda, isang buo na siya. Yun lang, walang rubber pero matte black naman siya, hindi siya glossy kasi pag glossy madalas po Sumabay din sa paangasan yung kanyang sporty muffler. Makipansin nyo, hindi basta ordinaryong head guard lang ang inilagay, meron siyang mga curve dito, mga design, ayan, para talaga UFO on dating, di ba? And then carbon fiber finish din siya combined sa matte black, and then plastic po ang material nito. And then ito maganda, naka twin canister po yung kanyang mga tube dito sa muffler niya, di ba? So sigurado tahimik po ang tunog dito dahil sa liit po ng butas ito. Then yung kanyang tip, ito meron din protection na parang aluminum ang material po pero medyo may pagka plastic din po siya. Yun lang po, tube type pa rin po ang kanyang mga gulong. Bali may sukat po na 80 by 90 by 14 dito po sa kanyang rear tire, and then Wanshing po ang kanyang brand. And then pagdating naman po sa kanyang mag wheels, ayan, glossy black po ang kulay na bumagay naman at maganda po pagka glossy. Pag nilinis nyo, parang bago siya lagi tignan, di ba? And then naka single-sided shock po dito sa kanyang rear suspension. Kulay black po na coil spring. And then meron po siyang mechanical drum dito po sa kanyang rear brake. Then ang angas din po ng kanyang crankcase. Ayan, kulay metallic gray. Meron po siyang brand name dito na Keyway. And then maganda, meron pa rin pong kickstart sa kanyang starting option. And then ito, meron po siya ditong emblem dito sa kanyang airbox filter. And then ito naman yung kanyang pillion footrest, bali alloy po ang materyales, wala lang pong rubber, ano po. And then ito, maganda ho, meron pong kill switch yung kanyang side stand. Mapapansin nyo, ayan po yung kanyang sensor. Once na po ito yung nakababa, ayan, na mag-turn off po yung ating engine. Ayan, so walang makakalimot magpatakbo ng naka-side stand. And then sa front tire, meron pong sukat na 70 by 90 by 14 inches. And then telescopic fork na front suspension. Ang angas po ng kanyang telescopic fork. Ang ganda po ng kanyang kulay, oh. Saka hindi siya basta ordinaryong bilog lang. Medyo may pagka-oblong po ang sukat ng kanyang front suspension. And then naka dual piston caliper po. Single hydraulic disc dito sa kanyang front brake. Napansin ko po sa kanyang mating dito po sa floorboard niya, andito ang battery sa gitna. Although mapapansin nyo parang makitid siya sa gitna, pero ito malawak naman po yung space dito sa loob. Medyo naka-curve lang po kasi yung ating pairings dito. And then ito sa taas, meron po siya ditong malaking pocket dito sa left side, and then maliit na pocket naman po dito sa kanyang right side. And then ito po meron siyang utility hook. And then sa ilalim wala naman pong sabitan dito. Yun lang po mga ka-riders, wala siyang charging port. Siguro pa-install na lang tayo. And then dito po sa kanyang ignition, meron po siyang shutter lock dito sa baba. Pero okay sa kanya, fully digital na po yung kanyang instrument panel. Wala lang tayong battery ano po, kaya hindi natin ma-view yung kanyang instrument panel. And then sa kanyang switches and button, ito po yung kanyang high beam, low beam sa kaliwa.
and then turning signal, right turn, and then switch off sa gitna, and then yung kanya pong horn or busina. And then dito naman po yung switch ng headlight, DRL, saka switch off. And then yung kanya naman pong push button, electric starter. Okay, check natin yung kanyang upuan. Tanggalin muna natin yung plastic. Okay, ito ang ganda ng kanyang upuan, parang carbon fiber finish din ng kanyang design, di ba? Okay, bali ito yung stock na kanyang seat cover. Ayan po yung kanyang brand name na Keyway. Okay, wala siyang stitches, isang buo po siya. Then malambot din naman po siya at hindi siya madulas. Then yung tapas niya, tamang-tama lang po. Di ba? And then check natin yung kanyang U-box. Okay, ito medyo mahaba po yung kanyang U-box, pero hindi po kasya dito ang helmet at mababaw lang po siya. Siguro may papasok natin half-face helmet pero hindi may sasara. Pero ito, magiging lalagyan na lang po natin ng kapote o ilang basic tools. Okay, ito po pala yung kanyang charging port nasa loob ng U-box. Okay, alam nyo, kaya yung iba dito po nilalagay ang charger. Kasi alam nyo naman mga rider, kapag naka-display ang cellphone dito sa harap, pwedeng habang natakbo gumagamit ng cellphone gaya ng ginagawa ko po. So dito yung safeness natin ang iniisip ng Keyway K-Blade. Dito nila nilalagay charge para in case na magcha-charge tayo, andito ang cellphone sa U-box. Ibig sabihin lang po na huwag tayong gumamit ng cellphone habang nagdadrive. Tama naman po yun. And then sa fuel tank capacity naman po niya, meron po siyang 4.9 liters. And then sa fuel consumption, umaabot po ng 50 kilometers per 1 liter. Sa top speed po naman ay kaya po niyang kuhain ang 100 kilometers per hour. Not bad na po yun. At average yan po para sa isang 125cc na scooter. Alam niyo, sa pag-observe ko dito kay X-Speed, napansin ko talaga napaka premium po ng dating niya. Kita niyo naman po hanggang dito sa fairings. Hindi siya basta ordinaryong matte black. Kaya makikita niyo para rin siya naka-carbon fiber finish. Ano po sa kanyang design. Medyo magaspang siya na parang balat ng ahas yung dating, di ba? Kaya ang ganda po. And then ito nga po magaspang, hindi dudulas yung ating sapatos. Kahit hindi na tayo maglagay ng matte cover, ayos na po ito. Okay, dito po sa ilalim ng upuan, mapapansin nyo meron siyang air intake. Makakatulong po sa ating cooling system, di ba? Meron siyang singawan in case na masyadong mainit. Ayan, labas lang ang init at pasok naman ang hangin dyan. And then ayan yung mga fairings siya, di ba? Ang ganda rin ng mga design, no? Kumbaga hindi siya tinipid sa fairings, talagang lahat may design. And then sa kanyang rear fender, mapapansin nyo meron din siyang additional na lamp dito sa ilalim. And then meron din siyang reflector dito sa pinakababa. At maganda, meron pa extension na rubber para sa extrang talsik ng putik, hindi na siya lalagpas. Yun lang po, napapansin ko medyo makitid siya dito sa gitna, oh. May tendency rin po na lumagpas siyang putik dito, matalsikan yung ating mga turning signals. Pero ito naman po, meron pa siyang extrang palodo rito na rubber para maiwasan nga po yung masyadong massive na talsik ng putik. Sa bagay, yun naman po ay nangyayari lang kapag tag-ulan syempre, at saka kung dadaan tayo sa mga mapuputik na lugar. Okay, naka-air-cooled pa rin po ang kanyang cooling system. Okay, pero yung fan cover niya po, unique, oh. Hindi siya basta ordinary na fan cover, di ba? Meron siyang magandang design. And then ito, maganda po pag change oil tayo. Mahaba po yung kanyang cap, oh. Madali natin mapipihit para mabuksan. Meron po siyang 800 ml na engine oil capacity. Okay, may langis pa siya. And then sa kanya naman pong gear oil, nasa 150 ml naman po. Okay, ang importanteng katanungan ng karamihan, yung kanyang fuel supply system ay carburetor pa rin po. So siguro next year naasahan ko magkakaroon na po ng fuel injected version, at saka sana itong Icon magkaroon na rin ng fuel injection. Okay, bali 4-stroke, single cylinder, air-cooled po ang kanyang cooling system, and then carburetor type sa fuel system, and then 125cc po ang kanyang displacement, single overhead cam, and then Euro 3 compliant na po ang kanyang emission control system. Okay, check natin yung kanyang ground clearance na ialagay natin sa side stand. Okay mga riders, medyo napansin ko, patuwid yung kanyang pagkaka-side stand, ano? Siguro kailangan pa natin itong ibukan ng konti para umano siya, tumagilid pa siya ng konti. Pero napansin ko po sa kanyang side stand, hindi katulad po ng ibang mga stock. Ito maganda, parang meron na siyang sapatos, di ba, yung shoe cover dun sa side stand ng mga nabibili. Dito nakalagay na siya talaga, wala na tayong kailangan ilagay ng extra pa. Yun lang po, talaga medyo
maganda sana maibuka-buka pa ng konti. Siguro ito, katulad ng ginawa kong solusyon dun sa aking RFI, tinabas to ng konti para pumorward pa siya, di ba? Okay, sige mga riders, sakay na tayo ha. Okay, mababa po lang ang kanyang seat height. Nakakatayo po tayo. Ayan. Napaka-komportable po. Gawa ng yung riding comfort ibinibigay niya po sa atin. No? Hindi, kahit maliit siya, parang ang laki rin po ng dating niya pag nakasakay na tayo. Okay, ito sa ating paa. Ayan, may mahaba tayong paa eh. Pero mga size 9 lang ang ating paa o size 8.5. Ayan, mayroon pa po siyang allowance. Almost eksakto lang siya, di ba? And then yung ating tuhod, hindi naman umaabot dito sa kanyang fairings kahit ito ay medyo patulis. May distansya pa rin naman. Yung iba kasi pag nagamit na yung space, almost dikit na sa ating tuhod. Ito, kita nyo, kahit meron siyang box, malaki pa rin ang allowance sa ating tuhod, di ba? And then sa turning radius, ayan, medyo nakabuka pa tayo eh. Nakabuka ka pa tayong konti pero hindi pa rin umaabot sa ating hita. May mga 1 inch na distansya po. Okay, dito medyo abot tayo. Siguro, ayan, tumatama po itong pinaka-cable ng kanyang preno. Pero okay lang, hindi naman yan. Siguro, ano lang tayo. Pasok-pasok lang natin yung ating kita para wag abutin. Okay, indayog tayo ng konti. Okay, sakto lang yung kanyang suspension. Although hindi siya masyadong bouncy, pero nararamdaman ko naman yung response niya pag tayo po ay nagbabaw. Good working condition pa rin naman yung kanyang rear suspension. And then malambot naman yung kanyang upuan. Okay, sa kanya pong rear brake. Okay, ito. Swabe lang ang kapit po. Hindi tayo mapapaigtad. Yung parang biglang tukod. Ayan. Ito po sa rear, tama lang po. Half press, response agad. And then dito sa front brake, drum brake po itong rear. Dito tayo sa front brake na naka hydraulic disc. Ayun, meron siyang palo, may tukod siya oh. Pagpiga, full stop agad. Okay. Okay, maganda po ang kanyang all LED ang kanyang screen. Okay, dito basic information, nasa gitna yung kanyang speedometer. Dito sa right side yung kanyang fuel gauge. Then meron po siyang orasan dito sa sa taas. Then ito po yung kanyang odometer. Ulitin natin, hindi ko napansin yung ibang indicator eh. Kaya okay, sa taas o sa baba dito yung kanyang turning signal, yung kulay green. Tapos yung sa gitna yung pong high beam o low beam. Ulitin natin, yung sa taas hindi ko rin napansin. Okay, ano ba tong sa taas na to? Mukhang lang siya talaga, design lang. Okay, dito sa kanan yung kanyang high beam, low beam, left and right turn, then busina. Okay, pakinggan nyo po busina. Lakas po ang kanyang busina. Then dito po yung switch ng DRL, headlight, at saka switch off. Then yung kanyang, okay, start na natin. Samantalahin natin ang battery. Okay, ito po ay stock muffler po kaya tingnan natin. Po ang tunog ng kanyang stock muffler. Okay, dalawa po yung pinaka-tube niya dito sa kaya siguro medyo macho ang kanyang sound.
Okay, mga ka-riders, pagdating sa 125 category, masasabi ko competitive po itong X-Speed na 125 ni Keyway. Okay, sa ngayon po ha, November 18, 2023, ito po ang mga available na units dito sa Consortium Motors. Okay, nandito pa rin po naka-display si Keyway Icon na glossy red, and then si glossy white na Crusim 150cc. And then dito sa likod, nandito po yung unang version ng Marvel 125. Meron na po itong 130cc, yung second version niya. And then natin, ito po yung kanilang copy racer na Keyway 152cc. Then dito sa likod, Sports R125, bonus 100cc. And then step by step 110cc, dalawang kulay, black and red. And then dito po sa likod, yung kanilang Beeperman 150cc, kulay black red na combination. And then yung kanila naman pong BF3i 185cc ng SYM. And then dito po sa left side, puro po sila repo. Ang dami po nilang repo dito. Pasyal lang po kayo dito sa Consortium Motors, Sampat, Santa Cruz, Laguna para makapamili po. Yung hindi po kaya ng brand new, ito, meron tayong second option. Sige sir, maraming salamat ha. Tuloy na ako. Shoutout tuloy sa inyo sir ha. Thank you sir. Okay.